every day. Namiss ko tumungtong dito kay Bolt. See you try to be cool, but it's not you. Kasi naman guys, pero food is life si ate nyo eh. Watching from afar, wishing upon a star. Hindi ko naman kinapangit yung uling, di ba? Trying to open up your eyes that been wide shut. Lagi namang may good learning sa mga unang Change your mind about me. I gotta make you see me fit perfectly, like it's meant to be, so desperately. So just follow me, 'cause I've got the key. Let's unlock our hearts and find out what's inside it. Could be anything, a good thing. So let's change your mind. Ayan guys, at ngayon ay nandito tayo sa Tarlac. Dito muna ako mag-iikot-ikot ng mga ilang linggo dahil dito malapit yung trabaho ko. Tapos napadaan ako dito sa, hindi ko alam kung anong tawag dito sa daan na to. Pero kasi ngayon lang ako nakadaan. Tapos ang ganda nung nung paligid. Sobrang, ako lang ata yung nagmamaneho dito ngayon. Wala akong makakasabay. Tapos sobrang luwag nung daan. Pero nag-exit ako dun sa may Backlark. Pero totoo, naiinip ako kasi parang ang haba nitong binabaybay ko ngayon. Eh samahan nyo muna ako at mag-iikot-ikot ako para makahanap ng ilog. Kasi init na talaga ako. Alam mo yung tindi ng araw ng mga nakarang araw hanggang ngayon, eh ramdam na ramdam. Kahit nag-uulan na ng kaunti, ramdam mo pa rin yung init ng panahon. Like a river flows, life will take you where you need to go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill. Ayan guys, at sabi ko kanina, maghahanap tayo ng ilog dito sa bandang Tarlac. Kaya lang may nakita ko kanina ilog. Ang problema, kalimutan ko 2 days pa lang nag-uulan, so colored chocolate yung mga ilog. Tapos sumakit bigla yung tiyan ko, kaya naman dumiretso na ako dito sa spot. Ito pala ay Kawayan Forest Camping something. Dumiretso na ako dito kasi dito ako magka-camp ngayong gabi. Sumasakit na talaga yung tiyan ko, kaya naman samahan niyo ako. Kasi sabi nila pababa pa daw dun yung yung tawag dito, yung CR. Walang signal dito, kaya bahala na. Kasi yung ko tawag dito, yung spot na pinili ko, yung sa pababa, Camp 2, yung medyo raw. Kasi doon sa Camp 1 pero medyo marami nagka-camp, kaya sabi ko dito na lang ako sa Camp 2 para solo ko yung lugar. Tignan nyo naman, ayan. Solong-solo. Ayun guys, samahan nyo ko at lalakad tayo papuntang CR. Ayan yung CR. Medyo malayo dun sa spot namin ni Bolt. Pero carry, so talaga nung tiyan ko, ito problema ko yung pag nagta-travel ako, yung tiyan ko, pag may nakakain kasi ako na hindi ba ayos. Pero kanina ang kinain ko lang naman corned beef at saka kanin along the way. Imagine ko pag gabi ako dito nag-CR. Mamaya na ako mag-setup at gusto ko talaga mag-CR muna. Grabe. Di pa ako naliligo mula kagabi. Ito na pala yung CR. Tapos ito yung nilakaran ko. Yero lang. Stable naman. Pumayat naman ako kaya parang safe naman siya. Ito yung CR. Shower. Ito yung mga shower area. Ganyan. Ako kailangan ko ng CR. Ang ganda naman pala yung CR. May cabinet. CR.
Tanong may tubig kaya? Tubig may CR. Dito na lang tayo. CR. Ano natin may ilaw? Oo, maliwanag ba? Maliwanag eh. Guys, mag-CR muna ako. So, pag magsi-CR, magbi-bidet check tayo. Bidet check talaga. Tingnan natin. Uy, pwede. Paano ba ako umaakit dito? Dito. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You're playing games with me and my sympathy, but not enough to say goodbye. Oh, 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 we stick together, but I know, oh, oh, it isn't for the better. No, that's just how we dance with liquid confidence. We find each other every night. But if I were to let you go, if I would pack my bags and leave without you and be out there on my own, then I would fall into pieces, fall into pieces. Sa wakas, nakatapos na tayo ng ating setup. Kung napapansin nyo yung griller ko, yun nilabas ko. Kasi sa tagal ng hindi natin pagkakam, naubos na pala yung butane ko mula nung sa huling spot ko. Tapos hindi ako nakabili. Yung pagpunta ko kasi dito biglaan, tapos hindi ko na chinek yung mga gamit ko kung ano yung kulang, ganyan. Medyo haggard yung pag-setup ko. Nanibago na naman yung rhythm ng katawan ko, pero all goods. Napaka-presko nung paligid at nung spot natin. Solong-solo natin tong camp to ng Kawayan camping spot. At ngayon ay magluluto muna ako ng pang dinner kasi since mag-griller ang panluto ko, medyo mabagal yung proseso nung lulutuin ko. Kaya mag-adobo na lang ako para mabilis, saing tsaka adobo, tapos hayaan ko na lang siyang maluto dyan. So guys, hindi nag-work yung griller ko para makapagluto ako ng adobo. Pero yung butane ko, ito, parang kaya pa niyang makapag-adobo. So kung magawa ko to successfully, edi all goods. Kasi super layo ng bilihan dito ng kahit anong luto. Tapos dito sarado na rin yung cafe. Kaya bibilisan ko na lang to kasi parang 1 hour ako nagpaparingas ng uling. Tingin ko basa yung uling na nabili ko. Kaya naman kailangan ko makapag-dinner ngayon kasi wala pa akong lunch na maayos. Medyo nahihilo na ako. Ayan na guys, after ilang oras, nakakapagsaing. Nakala ko kanina diba? May sinaing na tayo. Pero ito na yung taga-paypay. Buti na lang dala ko yung Jisoo Life ko. So, nandito yung sinaing ko. Tapos yung ulam ko, nandun sa trunk ni Bolt. At nag-aadobo. Kasi naman guys, food is life si ate nyo Ito yung adobo ko dahil sa panic ko. Pinagsabay-sabay ko. Hindi kasi ako ganyan mag-adobo Yung dapat prito ba muna, ganon. Dahil nga gutom na ako, mahalaga malamanan yung sikmura ko. Nilipat ko yung sinaing kasi luto na. Tapos dito ko nilano yung chicken ko. And sarap na nung sabaw. Kaya lang kasi parang maputla siya. Parang sarap i-barbecue nung inadobo ko. Para lang mag-toast yung pinakabalat niya. Kasi ipiprito ko. So, dito naman ako sa griller. Di ganito na gawin natin. Bet kung iihaw siya masarap yung ano niya ganon. Tapos kakain na ako guys. Ganun, gutom na ako. Mali yung ginawa ko kanina. Kasi kanina, sabi ko baka may malapit dito na kainan. Ang ginawa ko, diniretso ko na. Kakahanap ko na ilog. Sabi ko mamaya na lang. Very wrong pala yun. Hinayaan ko na lang dun nakasalang yung ano ko, yung
chicken ko. Binalik ko siya ulit doon sa sabaw kasi gusto ko pa rin siya maglasa ba. Mahalaga naman yung pinakabalat niya naihaw ba. Yun yung gusto ko kasi yung nag-brown ba yung chicken. Kasi pag kulay siya, yung white pa, or kahit malasa or luto na siya, pag pale yung kulay niya, nalulungkot ako yung sinain ko, hindi ko alam kung camphor rice ba ito. Tingnan nga natin. Kung tingin ko all goods yung sinain. Kakain na ako, saya ako na lang siya nakasalang doon. Pero pwede na ako kumuha doon ng chicken. Kasi gutom na talaga ako, guys. Time check, 5:16. Parang 1.5 hour ko din pinoproblema yung pagkain ko. Sarap ng dinner ko. Pero ang dami ng nose ko. Like, ito kasi kakauling ko neto. Hindi ko naman kinapangit yung uling, di ba? Sarap ng chicken. Diba effective yung ginawa ko kanina. Hindi ko pa natitikman pero nagugutom na ako. Adobong minadali. Tapos nilagyan ko tong pinya kasi gusto ko manamis-namis eh. Sarap! Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious. Building up an illusion of a world full of trust. Moving on when everything's gone. Ayan guys, at tapos na tayong maglinis na ating sarili at kung napapansin nyo medyo madilim yung setup natin dahil ngayon ay mag-unbox tayo ng Volix P300 na galing sa All Powers. Nung nakaraan nila sa akin pinadala to. Tapos sakto naman na kailangan na nating palitan yung small natin na power station. Sakto-sakto to kasi dito sa RTT natin, usually gumagamit talaga ako ng power station para mailawan yung buong RTT ko from dito sa loob hanggang sa labas. Tignan nyo, sobrang compact niya. Tapos, kumpleto na rin siya ng mga socket. Tapos dito sa box ay may kasamang manual. Tapos check natin. Meron na din siyang kasamang wire. Most probably ito ay pang charge ng power station natin direct sa plug ng current or kuryente. Na-open na natin tong mini power station natin. At dito makikita natin yung 12 volts DC. Ito yung parang cigarette niya. Then DC output button. Then may USB-A na din siya na 15 watts. Then USB Type-C din na 100 watts. Ito ay magagamit ko kapag sa mga laptops ko. And then USB-A naman na 18 watts. Tapos may AC output na din tayo. Parang sulit na sulit. Pero ang uunahin natin itry ay yung DC port. Kasi kailangan na natin mag-ilaw talaga dito sa RTT. At medyo madilim na rin doon sa labas. Ayun guys. Na-open ko na tong LED light ni Bolt. Gamit ang ating power station. So, ayan. Tabi lang natin dito. Diba?
Okay yung power station natin. Tapos yung charge nito ay yung stock charge niya pagka galing. Hindi ko pa siya na-charge. Susubukan natin kung gaano siya kunat ngayong gabi. Kasi magdamag ko itong gagamitin. Tapos i-try naman natin tong AC output. Ito pang charge ko ng phone ko. Tapos mamaya yung sa mga USB port naman. Nabilib ako dito sa Bolix P300 natin kasi sabay-sabay na naka-DC output, tapos AC, tapos itong ilaw ko, then yung phone ko. Sabay-sabay. Malalaman natin ngayong gabi kung tatagal yan hanggang bukas ng umaga. Pero so far, sa ngayon, all goods yung all goods yung rating ko dito. Hindi pa ako inaantok guys Nasignan nyo yung favorite ko talaga ang Dali. Bili ako madaming chips ko Nisip ko kasi pag mag-relax ba. Kanina nung nag-aayos ako ng mga gamit, biglang lumakas yung ulan. Tapos alam niyo yung nandito ako sa gitna ng mga puno, medyo madaming palaka. Natuwa naman ako. Presko ako makakatulog ngayon. Yan nga lang maputik. First time na naulan na nitong RTT ko. Hindi ko alam kung paano ko lilinisin to bukas. Pero malalaman. Lagi namang may good learning sa mga unang beses na karanasan. Kaya naman, tuwa ako kanina. Pero nagulat ako kasi napuno ng tubig dito. Kala ko ano gagawin ko kanina. Tinulak ko na lang. Natapon naman yung tubig. Kala ko papuputok dito sa loob malalaman kung uulan pa mamaya. Pero ngayon, kumain. Dami kong chips. Puro chips yung ko. Tapos alam nyo guys, ito yung favorite ko na candy ngayon. Yung Balda. Sobrang mint flavor. Tapos nare-relax ako. Lalo kapag bumabiyahe ako. Ayun. Yan lang naman yung mga baka pag sakaling magutom ako. Kasi diba kanina medyo maaga ako dinner, early dinner na yon kasi kasabay na yung lunch. So, ayun, wala naman akong kahit hindi, yan lang. Namiss ko mag-camping kasi ilang linggo halos puro trabaho ako, tapos kung lang din yung ginagawa ko as nabe-burn out, ganon. Ito naman lagi ang escape ko pag nabe-burn out. Kailangan mag-detox, mag-travel or camping, ganyan. Ayan, na-miss ko humiga dito sa RTT ko. Kita nyo ba to? Na-miss nyo ba to si Cynthia Negreen at saka si Kaka? Ito yung mga buddies ko Nung nakaraan ko lang kasi nakuha to nung sa bahay. Kasi nung mga nakaraan, di ko sila sinasama sa sa biyahe ko kasi parang nasisikipan ako, sama ko pa yung mga trabaho ko, ganyan. Eto, kasama ko na ulit. Luwag talaga ng RTT ko. Parang aalog-alog talaga ako mag-isa. Pero alert lang ako ngayong gabi dahil medyo malayo tong spot ko dun sa may mga bantay. Talagang dito ako sa may raw spot na pumesto kasi gusto ko tahimik. May naka-rent dun sa may pavilion na na group. Kaya sabi ko dito lang ako sa Camp 2. Tapos mas mura dito sa Camp 2, 300 lang yung 300 lang yung bayad dito. Tapos medyo malayo yung CR. Pero okay naman kasi kaya ako maglakad, tapos may ilaw naman. Pero yun nga, alert. Pag nasa ganitong lugar ako mababaw ba yung tulog ko. Ayan guys. Kaya talaga ngayon ang dadaldalin ko kasi wala signal dito sa spot ko. Kahit dun sa may taas, wala ding spot dun. Walang spot. May spot, walang signal ng either Globe or Smart. Kaya tahimik yung mundo ko, tas nare-relax ako. Kung pwede lang kasi talagang walang signal yung yung phone ko. Kaya lang
Ngayon nag-aalala ako eh. Kasi inisip ko baka nag-aalala din yung mami ko sa akin kasi hindi pa ako nag-update. Kasi inisip ko baka may client na tumatawag. Pero kaya nga tayo nandito kasi nga magpapahinga. Kulit din eh, no? Ganyan yung ganyan yung isip ko. Yung tuloy-tuloy bang nag-ano siya, nag-function na sa alala ba? Yung mga anxiety ganyan. Na ano nangyayari sa ganito, sa naiwan ko, mga ganun-ganon. Pero, pagka naman na-erase ko yung sarili ko, umu-okay naman siya, ganon. Gusto ko na magtulog. Anong oras na? 9 o'clock pa lang. Maaga ako matutulog ngayon, susubukan natin maaga magising bukas. Ganon. Kasi ang ganda nung lugar. Bukas, iikot-ikot ako kasi ang dami talagang puno. Na-enjoy ko dito. Parang pangalawa beses ko tong nakapunta ng Tarlac na nag-camp. Yung unang beses ko ay may event ako inatinan last year yun. Nakiangkas pa ako. Diba? Ngayon lang ako nagpunta dito sa Tarlac na ako lang tapos solo ba. Tapos yun nga, spot, nag-camping, ganyan. Kasi may mga nakita ko dito, mga ilog, ganun. Tapos falls. Kaya sabi ko parang ma-explore naman yung Tarlac, maiba naman. Ganon. Kasi gusto ko sa isang, alam mo yun, yung isang ay isang lugar, hindi yung may maiiwan ka pa. Para naman, baka may mga nakatago-tago pa na, na spot, di ba? Di puntahan natin, samahan nyo ako. Total naman kaya lang itsyatsaga sa akin panoorin. Kakadaldal ko medyo inantok na ako. Tingin ko matutulog na ako. Kayo guys, matulog na tayo, sabayan nyo na ako. Good night guys. On my way down memory lane, you and me long time ago, and we were teens with tremendous dreams, always playing king and queen. We had set our minds to leave, face the world on wheels, cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai, fight the pirates stuck in Disneyland Paris, take a swim in salty water, drinking stars and holy sun, and then we cross America. Good morning every guys. Kabangon ko lang, tapos time check 6:47. Ngayon ulit ako nakapag-camp na malamig yung yung klima, yung kumot ko. Tapos binuksan ko pa to. Feel ko kasi kagabi na tawag dito na damayin ba yung lamig. Pero kagabi hindi na siya umulan. Na lang, sobrang lamig na lang kasi nga puro puno dito. Na-refresh ako. Tapos akala ko may free breakfast. Doon pala yun sa Camp 1. Tapos dito kasi sa Camp 2 na raw, wala palang free breakfast. Kaya naman, kilos ako ng maaga. Tapos, sa labas na ako magbe-breakfast kasi nga wala na akong butane. Tapos yung uling ko nabasa ng ulan. Tsaka ayoko na magparingas. Ang tagal ng ang tagal ng proseso. Tapos guys, check natin yung ating power station na bago. Kagabi, di ba, 75% yun nung nagsaksak tayo ng mga gadgets, tsaka itong ilaw ng RTT. So, ngayon, eto, 52%. Parang mas mas makunat compared to sa luma ko. Siguro kasi bago. Pero, na-enjoy ko siya kasi compact, tapos makunat. Siguro to tatagal to sa akin ng ilang araw kapag nagtuloy-tuloy tayo ng biyahe. Ang ganda na ito. Parang ko siya yung dito magnet ng mic ko. Kasi guys, tignan niyo yung gamit ko. Medyo makalat. So yan, ganyan. Luwag kasi, alam niyo yung ayoko isiksik sa akin lahat ng gamit ko. Gusto ko ayos, ganyan nakakalat. So, pag may nadantayan ako pag nag-sleep ba, hindi ko ma-feel na mag-isa ako. Ganun.
malikot pa naman ako matulog. To this crazy melody. Ayun guys, kasama netong Bolix Fit 300 natin ay ang Solax SE60. Solar panel to para dito. Pero itong power station natin, kaya na ito up to 100 watts. Pero itong solar panel ay 60 watts. So, gusto ko testingin habang may araw pa. Bago ako bumaba sa RTT. Ayan. May kasama siyang mga ganitong hooks. Tapos, ito. Hooks. Manual. And then, itong, ang cute ng solar panel, ang liit. Parang walang wire. Walang wire. Pero ang cute ng solar panel, guys. Tingnan nyo. Ang ano niya. Ang compact niya. Pwede din to sa mga nagmumotor. Tsaka magaan. Compared do sa solar panel na meron ako dati. Sa old ko. Magaan siya. Kaya lang, guys, wala talagang wire. So, hindi ko to matitesting. Walang wire. Ito. Pero parang yung wire, tama ba ako? Oo nga, paano to ikakabit? Wala siya talaga wire, guys. Open natin. Ano pati i-open? USB. Ito guys ay, hindi ko pa nakikita nyo. Dito may DC, tapos mga USB ports. Wala tayo guys wire. So, ibig sabihin, hindi natin siya matitesting. Pero siguro magtitingin ako sa bahay, baka may extra pa ako na pwede doon. Kasi output, DC input. Tingin ko mag-work yung mga port na meron ako mga wire dun sa bahay na fit dito. Susubukan ko na lang sa bahay. Tapos sa next camp, subukan natin gamitin yung solar panel. Ayun guys, natapos ko na yung mga gamit-gamit dito ay naibaba ko na. Ngayon naman ay gusto kong punasan yung tent bago ko itupi. Kasi hindi na rin ako makakapaglakad dahil wala akong trekking sandals or shoes. Tapos yung ano ko mabasa yung lupa. Babalikan na lang natin siguro na medyo maaraw ba. Pero ngayon maaraw na. Tingnan nyo. Ayan na yung ano niya, yung araw. Dito na ako lalabas sa ano ni Bolt, sa roof rack, at dito na ako manggagaling para mapunasan ko tong ibabaw. Yan. Ayoko kasi itupi ng ano ng basa. At least man lang mabawas ba. Tapos iladlad ko na lang siya sa bahay. Namiss ko tumungtong dito kay Bolt. Yung ibang part naman pala nung RTT ko patuyo na. Yun, kapag binaba ko, babagsak na rin naman yung tubig. Pero itong parang plastic cover ay pupunasan ko. Para naman pag tinupi ko, hindi na siya masyadong maano. Tag dito, basa. Tapos, itong awning natin ay chinek ko. Konti lang din. So, okay pa yung bago pa naman kasi. Ayan, tapos tingnan nyo guys yung ano, yung paligid. Raw na raw dito sa spot ko. Kaya ang sarap nung naging tulog ko kagabi. Tapos ko nang ayusin yung likod ni Bolt. Hindi na muna ako nag-urong ngayon dahil ang layo talaga nung ano ko, nung uurungan ko. Kaya nilagay ko muna dyan, tapos pag uwi ko ng bahay, lilinisan ko lahat. Tsaka mabasa talaga yung ano maputik. Kaya naman nagliligpit na ako ng aking rig.